Oh, good afternoon mga anak apo. Andito na naman si nanay ngayon. Magkwento na naman tayo. Ang ating ngayong pag-aralan, bakit kaya mayroon naman rainfall? Diba, may bagyo na nga, mayroon na mga iba-ibang mga kalamidad ngayon. Talagang pag-aralan natin bakit kaya mayroon mga ganito. Kaya mga anak apo, makinig kayo. Kumusta pala kayo mga anak apo? Wala nang bagyo, di ba? Pasalamat tayo sa ating Panginoon na abagan tayo kaawaan na wala nang bagyo at wala nang susunod. Lord, wala nang susunod. Kawawa kami, Lord. Pasensya ka na, Lord, kung kami makulit. Oh, Lord Jesus, thank you, Lord. Kaya ngayon, ang pag-aralan natin mga anak apo, bakit mayroon na naman rainfall? Bakit mayroon mga ganun? Katapos lang yung bagyo natin, malakas na ulan. Ngayon, pag-aralan natin, bakit kaya? Dito, gawin ko English to. Kasi, ang kwento natin dito, English. Pero magpaliwanag lang ako konti mamaya sa Tagalog. No? Kaya, sabi nga, how does rain fall? How does rain fall? Yes, amen. Ngayon, mga anak apo, pakinggan natin mga bata para malaman din natin bakit kaya mayroon mga ganito. Sabi niya, clouds in the sky are composed of countless millions of tiny water drops of ice crystal floating in the atmosphere sa himpapawid. These are clouds formed when air containing water vapor cooled below a certain temperature called dew point, of which moisture condenses into tiny droplets. Mamaya mag-ano tayo konti rin, paliwanag. Rain is of two different kinds of. Sometimes it is melted snow, which is water vapor frozen into ice crystal. The ice crystals join together and the result of the snowflakes which drip down on the snowflakes melt into rain. So the other kinds of rain occurs of warmest temperature, but in due to condensation and the water droplets is a cloud are thrown together by turbulence to form larger drops. These then fall through the clouds, colliding with other water drops, becoming larger until they reach the ground. Ito pala yung mga anak ang nangyari. So, pag yung marami na yung mga drops na mga ulan doon sa himpapawid, sa mga ulap, kita na natin yung sila. Kaya para mayroon silang mga yon mga iba-ibang mga form ng ulap. Kasi ito ay bawat ulap, may nagdadala pala ito ng mga tubig. Na ito yung mag-cause na sila ay mabuo hanggang na maging ulan. Ito pala nangyari nito. Kaya ngayon makita rin natin na talagang ang mga ulap, ito rin nag-cause talaga sila ng mga ulan. Kaya pinakita din sa atin na yung ulap, ito yung sila, yung turbulence. Turbulence sa Tagalog, turbulence, ano ba yan sa Tagalog? Ano ba yan sila?
masyado sa Tagalog ang prevalence. Amen. Kaya big sabihin sila habang na padami yung mga nabuo na mga ulap, ito ay maging sila. Amen. Kulading binabangga pala yung mga nila, yung mga ulap, nagbanggaan yun sila. Kaya pala yan, magdikit-dikit, minsan nagdidikit na sila. Kaya dito mga anak apo, makita natin na ito pala yung mga mangyayari ng mga ulap na ito. Pag nabuo sila, magkaroon sila ng tubig, nag-iipon sila ng tubig sa ulap. So ito ay pag na sila, yung parang nalulusaw na, ito na magkaroon na sila na maging tubig na hanggang na sila ay malaglag na dito sa lupa, makaabot na sila dito sa lupa. Kaya pala, di na tayo magtaka na bakit may mga ganito rin pala na mangyayari sa himpapawid, na maraming mga ulan, mga ulap o iba-ibang mga makita natin na nagko sila ng ulan. Kaya mga anak apo, salamat sa ating pinag-aralan na alam na natin na bakit mayroon mga rainfall. Dahil pala ito ay nagbubuo sila ng mga tubig doon sa ulap, kung saan ito ay pag marami na sila, nalulusaw na ito, ay malaglag na sila dito sa lupa. Kaya pala ganyan ang pangyayari, na minsan malakas ang ulan, depende pala ito sa ulap. Kung maraming nabuo na mga ulan, mas malakas yung ulan din. Pero pag mahina lang pala, spring lang siya, nag-i-spring lang pala. Kaya alam na natin ngayon na bakit may mga rainfalls. Kaya salamat sa ating Panginoon na lahat pala talaga ng ginawa ng Panginoon. Ito ay pakinabang natin sa lupa Kasi kung tayo wala rin mga ganito ulan, paano mabuhay yung mga tanim natin? Lalo na sa mga palay, kailangan ng mga farmer na mayroon silang mga tubig talaga. Hindi tayo umaasa doon sa mga gawa lang nila na nagpatubig sila. Ang kailangan talaga natin ulan. Kaya ang galing talaga ng Panginoon. Lahat ng ating mga pangailangan talagang inaayos niya. Kaya talagang tiwala talaga tayo sa ating Panginoon. Kasi kung wala din yung ating Panginoon at hindi rin siya nagsalita sa atin, hindi rin natin alam na bakit may mga ganito. Puro na lang tayo katanungan. Kaya salamat mga anak apo na talagang mayroon tayong karunungan din na binigay ng Diyos upang maunawaan natin ano ba yung mga ginawa niya sa mundong ito na puro pakinabangan ng tao. Kaya lahat ng ito pala, hindi tayo minsan nagagalit, ay lakas naman ng ulan ito, pero hindi pala. Kasi kailangan natin din ang ulan sa ating mga pananim o sa mga alikabok. Dapat malinis din yung mga alikabok. Kaya kung walang ulan, wala, makapal na mga alikabok sa mga dahon, di ba mga anak po? Kaya kailangan talaga unawain natin ano ba yung mga ginagawa ng Diyos na para sa tao lang pala ito ay ating pakinabang. Praise the Lord, Hallelujah. Kaya mga anak mo, shout out sa inyo ngayon, saan ba kayo o ano ba mga ginagawa nyo? Kailangan pa rin natin ang panalangin mga anak po, kasi ang panahon talaga may pagpabago-bago. Huwag natin kalimutan na may Diyos tayo na lagi nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya God bless sa inyo lahat. Ingat kayo sa inyong mga sarili, safety kayo lahat, at manalangin upang tayo ay gabayan ng ating Panginoon sa araw-araw natin na paggalaw
sa mundong ito. Kailangan natin sasanggunin natin sa Panginoon. Ano ba yung ating mga pangailangan? Ano ba yung ating gagawin? Kailangan isanggunin natin sa Panginoon. Lord, gusto ko ba ito bilhin? O ayos ba to? Kailangan ko ba to? Kaya ang lahat ay isanggunin natin sa Panginoon upang yun ating mga galaw o mga gawa ay maayos. Praise the Lord sa inyong lahat. Amen, mga anak ako. Bye-bye. See you. Amen. Praise the Lord.